Sa mundong ito ay mamaliitin ka ng mga tao kung wala kang napatunayan. Mababa ang tingin sa'yo kapag simpleng tao ka lamang. Kaya mga kahuwanatels, tungayan nyo ang istoryang ito na tiyak ay kapupulutan nyo ng aral. Simula bata pa lamang ang binatang si Jerome ay tinuturuan na ito ng kanyang mga magulang na maging isang mabuting tao. Yung kahit mahirap lamang ang kanilang buhay ay piliin pa rin daw na tumulong sa kapwa dahil sa pagdating daw ng araw ay babalik din sa iyo ang iyong mabuting mga nagawa. Anak, hindi importante kung mahirap lang tayo. Ang importante ay yung mabuti kang tao. Piliin mo pa rin na maging mabuti sa mundong mapanghusga. Pangaral ni Aling Jocelyn sa kanyang anak. Masaya naman ang mag-asawa dahil lumalaki ang kanilang anak na merong magandang asal at higit sa lahat ay mayroong takot sa Diyos. Ngunit isang araw ay nagbago ang pagtingin ni Jerome sa kanyang buhay. Madalas kasi siyang makaranas ng pambubuli sa kanyang mga kaklase nang dahil sa mahirap lamang sila. Uy, si Jerome, sira-sira na ang sapatos tapos hindi pa naliligo. Pambubuli ng mga bata. Nang dahil doon ay hindi maiwasang magalit ni Jerome sa kanyang mga kaklase. Pinipigilan na lamang niya ang kanyang sarili na gumanti sa mga panlalait nito sa kanya. Nang makauwi ang bata sa kanilang bahay ay agad niyang nakita ang kanyang nanay. Napansin naman ni Aling Jocelyn na para bang katatapos lamang umiyak ng kanyang anak. Jerome, may problema ba? Bakit naman mukha kang malungkot? Tanong ni Aling Jocelyn. Nay, di ba ang palagi niyo pong sinasabi sa akin ay maging mabuting tao po ako? Pero bakit po ganun? Sinusunod ko naman po ang payo niyo pero palagi pa rin naman po ako nilalait ng ibang mga tao. Ang hirap po maging mabuti kung ang ibang tao ay hindi nagiging mabuti sa'yo. Malungkot na sagot ni Jerome. Lumipas ang mga taon ay unti-unti na itong nagbibinata. Nasa high school na si Jerome, ngunit hindi na siya pumapayag na bulihin siya ng iba. Pero nandyan pa rin si Aling Jocelyn na handang bigyan ng aral ang kanyang anak. Pasensya na po talaga kayo, ma'am. Pagsasabihan ko na lamang po ang aking anak na iwasan na po ang pakikipag-away. Sige po, at uuwi na po kaming dalawa. Nahihiyang sabi ni Aling Jocelyn habang ang mag-ina ay nasa guidance office. Muli kasing nakipagbasag ulo si Jerome sa kanyang mga klase matapos itong laitin ng ibang mga estudyante. Nang makauwi na sila sa kanilang bahay ay doon na nag-usap ang dalawa. Jerome naman, bakit naman nakikipag-away ka? Di ba ang sabi ko naman sa'yo ay huwag kang papatol sa mga taong masasama ang ugali? Hindi naman kita pinalaki na isang basagulero, di ba? Malungkot na sermon ni Aling Jocelyn. Hindi ko lang po napigilan ang sarili ko, Nay. Minamaliit po nila ang inyong trabaho. Hindi ko po talaga matiis na gumanti kapag kayo na po ang sinasabihan nila ng hindi maganda. Nakayokong sagot ng binata. Naiintindihan naman kita, anak, pero konting tiis lang at makakatapos ka din sa pag-aaral, sabi ng babae. Hanggang sa isang araw ay nakatapos na nga si Jerome sa kanyang pag-aaral sa pamamagitan ng pagtitinda ng street foods ng kanyang mga magulang. Business ang natapos niyang kurso kaya naisip niyang palakihin ang nasimulang negosyo ng kanyang pamilya. Mula sa simpleng kwek-kwek, fishball at kikiam ay nagkaroon din sila ng mga ihaw-ihaw. Pero ang pinakasumikat sa kanilang lugar ay ang kanilang inihaw na manok. Ilang taon lamang ang lumipas ay nakapagpatayo siya ng sariling restaurant. Marami agad na mga tao ang tumangkilik nito, lalo na sa promo niya na Only Rice. Simpleng pagkain lamang ngunit pinipilahan talaga ang kanyang kainan. Masayang masaya talaga si Aling Jocelyn dahil hindi na sayang ang pagpapaaral nila sa kanilang anak. Biglang nagbago ang kanilang buhay at dumami na ang kanilang mga tauhan. Anak, nandito lang kami ng tatay mo na handa kang suportahan. Maraming salamat dahil sinunod mo ang mga payo namin sa iyo. Masayang sabi ni Aling Jocelyn. Kahit na malaki na ang pinagbago ng kanilang buhay, ay natutunan pa rin ni Jerome ang tumulong sa kanyang kapwa. Binago niya ang kanyang pag-uugali at nananatili siyang mapagkumbaba. Madalas niyang makatanggap ng mga bonus ang kanyang mga empleyado kaya wala silang mga balak na mag-resign sa trabaho. Habang lumilipas pa ang mga taon ay parami ng parami ang restaurant ni Jerome.
Hindi na talaga biro ang halaga ng kinikita niyang pera. Nagkaroon siya ng sariling kumpanya at siya na ang nagpapatakbo nito. Ang bait talaga ni Sir Jerome. Nalaman niya na may sakit ang aking anak. Binigyan niya agad ako ng tulong. Masayang sabi ng isang empleyado. Tama ka, sobrang bait niya talaga no? Noong nakaraang linggo nga ay napansin niya na masama ang aking pakiramdam. Agad niya akong pinauwi pero ang sabi niya ay meron pa din daw akong sweldo. Nakangiting sagot ng kausap nito. Ipinagpatayo ni Jerome ng isang malaking bahay ang kanyang mga magulang. Higit sa lahat ay ibinili niya rin ang mga ito ng sariling sasakyan. Ito daw ang gagamitin ng mag-asawa kung gusto man nilang mamasyal sa malayong lugar. Anak, nakakahiya na talaga sa'yo. Ikaw na ang nagpro-provide ng lahat ng mga pangangailangan namin ng tatay mo. Nahihiyang sabi ni Aling Jocelyn. Nay naman, kayo nga po ang nagpapakahirap ni tatay para lang po mapagtapos po ako sa aking pag-aaral. Kung hindi po kayo nagsikap, ay hindi rin naman po ito mangyayari sa ating buhay. Nakangiting sagot ni Jerome. Sobrang simple lamang ng binata. Tuwing papasok ito sa kanyang sariling kumpanya, ay sobrang simple lamang ng kanyang kasuotan. Hindi mo makikita dito ang pagiging isang mayamang tao. Ang akala mo ay isang empleyado na kung saan ay mababa lamang ang pwesto. Hindi tumigil ang binata sa pagpaparami ng kanyang mga negosyo at dito niya nakilala ang kanyang mapapangasawa. Nagsimula sila sa pagiging isang business partner, ngunit sa bandang huli ay nabuo ang pagmamahala ng dalawa. Nagpakasal at nagkaroon ng mga anak. Isa ring businesswoman ang babae na kung saan ay sobrang yaman din ng pamilya. Nang dahil doon ay mas lalo pang umunlad ang kanilang mga buhay. Sa tuwing may libre silang oras ay magkasama silang pumupunta sa mahihirap na lugar na may bigay sila ng mga pagkain sa mga kapuspalad. Jerome, maraming salamat talaga sa pagsuporta mo sa mga taong mahihirap. Nang dahil sa mga ginagawa mo ay nababawasan ang mga taong nagugutom dito sa aming lugar, sabi ni Mayor Luisito. Nanggaling din po ako sa hirap, Mayor, kaya alam ko po ang nararanasan nila. Sobra-sobra po ang aming biyaya at sayang lang po kung hindi po ako makakatulong sa iba. Yan po kasi ang payo sa akin ng aking mga magulang. Simula bata pa lamang po ako. Nakangiting sagot ng lalaki. Nang dahil doon ay mas lalong tinangkilik ng mga tao ang kanilang mga restaurant. Bumubuhos talaga ang biyaya sa kanilang mag-asawa, ngunit hindi nila nalilimutan ang ibang mga tao na kumakalam ang sikmura. Isang araw ay dumating ang kaarawan ni Jerome. Gulat na lamang ang lalaki nang dahil sa regalo sa kanya ng kanyang asawa. Angelica, bakit mo naman binili ang bagay na yan? Hindi ba't sobrang mahal ng sasakyan na yan? Naluluhang tanong ni Jerome. Mahal naman. Sobrang sipag mo, kaya kailangan mo din namang pasayahin ang sarili mo. Regalo ko yan para sa'yo. Happy birthday, Jerome. Sana ay masaya ka sa bago mong sasakyan. Nakangiling sagot ni Angelica. Simula noon ay ito na ang palaging ginagamit ng lalaki sa tuwing pumapasok ito sa kanyang kumpanya. Manghang-mangha talaga ang mga empleyado sa ganda ng sasakyan na ito. Isang araw ay simple lamang ang kasuotan ni Jerome. Nakasuot lamang ito ng tsinelas, short at sando. Saglit ay nakaramdam ng antok ang lalaki. Naglalakad-lakad kasi siya upang mabanat naman ang kanyang mga buto. Nakakita ng tindahan ng kape si Jerome at agad siyang bumili doon. Habang nakaupo si Jerome sa tabing kalsada ay nakita niya ang mga naglalarong mga bata. Sa hindi inaasahan ay tumalsik ang lata at tumama ito sa isang sasakyan. Agad nagtakbuhan ang mga bata dahil sa takot na baka makita ito ng may-ari. Agad namang naalarma ang isang lalaki na bumili rin ng mainit na kape. Nakita nito ang gasgas ng kanyang sasakyan kaya agad na nag-init ang ulo nito. Nakay Jerome agad ang atensyon ng may-ari ng sasakyan at ang lalaki agad ang kanyang pinagbintangan. Hoy ikaw, bayaran mo ang sasakyan ko. Tingnan mo ang ginawa mo. Galit na sabi ng lalaki. Naku sir, pasensya na po kayo. Pero hindi po ako ang nakagasgas ng inyong sasakyan. Nagkakape lang po ako dito at nagpapahangin. Mahina ang sagot ni Jerome. Hindi mo ba ako kilala? Ako si Lorenzo at kilalang kilala ako ng mga tao. Tingin mo ba ay kaya mong bayaran ang gasgas ng sasakyan ko? Pangmamaliit ng lalaki. Tinitigan nito si Jerome simula ulo hanggang paa. Napapailing na lamang ito
nang dahil sa simpleng kasuotan ng lalaki. Sige po, babayaran ko na lang. Pero hindi po talaga ako ang nakagasgas ng inyong sasakyan. Depensa ni Jerome sa kanyang sarili. Ngunit patuloy siyang minamaliit ni Lorenzo. Galit na galit ito sa kanya, kaya pinagtitinginan na sila ng maraming mga tao. Magmamaang-maangan ka pa? Ang sabihin mo na lang ay wala ka talagang pambayad. Tingnan mo nga ang suot mo. Hindi ka man lang makabili ng maayos na damit. Natatawang sabi ng lalaki. Sobra-sobra na talaga ang pamamahiya na ginagawa ni Lorenzo kay Jerome. Wala namang balak na ipaalam ng lalaki kung sino talaga siya. Hindi na lamang ito sumagot upang matapos na ang kaguluhang ito. Di ba hindi ka makasagot? Ito, baka kulang ka pa sa kape. Sa iyo na yan at umuwi ka na sa bulok niyong bahay. Natatawang sabi ni Lorenzo. Tinapunan nito ng mainit na kape ang damit ni Jerome, sabay sumakay na ito sa kanyang sasakyan. Nakaramdam man ng inis si Jerome, ngunit napili pa rin ito na pakalmahin ang kanyang sarili. Sa may hindi kalayuan ay doon nakaparke ang sports car ng lalaki. Sumakay siya doon habang siya ay basang-basa ng kape. Nang makauwi siya sa kanilang mansyon ay bigla siyang nilapitan ni Angelica. "Oh mahal, bakit naman ganyan ang damit mo?" Nagtatakang tanong ng babae. "Nako, wala to. Natapunan ko lang ng kape ang aking sarili." Natatawang sagot ni Jerome. Lumipas ang 1 linggo ay pumasok na ang lalaki sa kanyang trabaho. Naggulat na lamang ito nang makita niya doon si Lorenzo at mukhang nag-a-apply ito sa kanilang kumpanya. "Ano ba yan? Sa dami ba naman ng lugar ay dito pa ulit tayo nagkita? Mag-a-apply ka ba bilang isang janitor?" Natatawang sabi ni Lorenzo habang ito ay nasa waiting area. "Pasensya ka na pero nagtatrabaho na ako dito." Magalang na sagot ni Jerome. "Ah, ganun ba? E di kung ganun ay janitor ka na pala dito. Kasi ako, nag-a-apply ako bilang isang manager. Nag-resign na kasi ako sa dati kong trabaho. Hindi na kasi ako komportable sa 200,000 piso kada buwan. Napag-alaman ko kasi na mas malaki magpasahod dito." Pangmamaliit ni Lorenzo. Napapakamot na lamang si Jerome sa ugaling ipinapakita sa kanya ng lalaki. Pinatawad na nga niya ito sa kanyang nagawa, ngunit hanggang ngayon ay hindi pa rin makontento sa ginawa nitong pagtapon ng kape sa kanya. "Oo, tama ka. Malaki magpasweldo dito. Mababait din ang mga empleyado. Tingin mo ba ay nararapat ka sa kumpanyang ito?" Tanong ni Jerome. "Aba, oo naman. Magaling ako manager, kaya hindi nila ako para sayangin. Nakakatawa ka naman. Saan mo ba napupulot ang mga sinasabi mo sa akin? Umalis ka na lang at maglinis ka na lang ng sahig. Baka ireklamo pa kita at ipatanggal kita sa trabaho." Natatawang sabi ni Lorenzo. Maya-maya lamang ay dumating na ang magi-interview sa lalaki. Naggulat na lamang ang babae nang makita nito si Mr. Jerome na CEO ng kanilang kumpanya. "Ay, nako, magandang umaga po sa inyo, Sir Jerome." Nakangiting pagbati ng babae. "Magandang umaga din sa'yo. Huwag mo na siyang interviewin na dahil nakausap ko na siya. Pasok na siya sa trabaho." Nakangiting sagot ni Jerome, sabay naglakad na ito papalayo. Gulat na gulat si Lorenzo kung bakit ito iginagalang ng mga empleyado. "Miss, teka lang, sino ba siya? At bakit sir ang tawag mo sa kanya?" Nagtatakang tanong ni Lorenzo. "Naku po sir, siya po si Mr. Jerome at siya po ang CEO at ang may-ari ng kumpanyang ito. Sobrang simple po niyang tao pero sobrang yaman po niya. Hindi niyo nga po makikita sa kanya na siya pala ang may-ari nito. Ang swerte niyo po sir dahil nakausap niyo po siya." Nakangiting sagot ng babae. Agad nanginig si Lorenzo nang dahil sa kanyang nalaman. Sobrang yaman pala ng kanyang minamaliit at sinabihan pa niya ito ng masasakit na salita. Agad niyang hinusgahan si Jerome base sa kasuotan nito, ngunit malayo pala ang agwat nila sa isa't isa. Walang-wala pala ang kanyang mga ipinagmamalaki kung anong pagmamayari na meron ang lalaki. Kahit bagong sasakyan pala ay kayang ipalit ni Jerome sa simpleng gasgas ng kanyang sasakyan. Pahiyang-pahiya si Lorenzo nang dahil sa kanyang nagawa. Nang dahil doon ay wala na siyang balak na ituloy ang pagtatrabaho niya sa kumpanya. Nanliliit siya sa kanyang sarili sapagkat minaliit niya ang tao na mas mataas pala sa kanya. Isang araw ay nagulat na lamang si Lorenzo nang dahil sa isang video sa social media. Nakita niya ang kanyang sarili
na tinapunan ng kape si Mr. Jerome. Pinagtatawanan siya ng mga tao nang mapanood ng mga ito ang kanyang nagawa. Ang sabi sa mga komento ay minaliit daw nito ang isang tao na mas mayaman sa kanya. Pahiyang pahiya si Lorenzo kaya hindi nagtagal ay walang kumpanya ang tumatanggap sa kanya. Laking pagsisisi niya dahil hindi pala basta-bastang tao ang pinahiya niya. Samantalang si Jerome naman ay nagpapatuloy sa kanyang pagtatrabaho. Nananatili ito na isang simpleng tao. Masaya siya na kasama ang kanyang mga magulang, pati na rin ang kanyang asawa at mga anak. Nagpatuloy ang kanyang pagyaman ng dahil sa kanyang pagiging mabuting tao. Simula noon ay hindi na sila muling naghihirap. Si Lorenzo naman ay nagkaroon ng aral sa buhay na kahit kailan ay hindi niya malilimutan. Huwag tayong manghusga ng ating kapwa base sa kanilang kasuotan. Higit sa lahat ay igalang mo pa rin ang isang tao kahit na ito man ay mahirap. Pantay-pantay tayo sa paningin ng Diyos. Ang lahat ng bagay sa mundong ito ay hiram lamang natin sa Kanya. Kahit anuman ang marating natin sa buhay, ay matuto tayong tumingin sa ating pinanggalingan. At dito na po nagtatapos ang istorya ng Juana Tales. At sana po ay marami kayong mga napulot na aral. Please like, share, and subscribe. And click the notification bell para lagi po kayong updated sa mga makabago pong istorya. Muli ay nagpapasalamat po ako sa inyo at pagpalain po kayo ng Panginoon.